Hello everyone. So ngayong araw dumating na yung ating FI machine. So ngayong araw din ipapakita ko sa inyo kung paano ba i-operate itong FI machine na to or paano ba gamitin itong MST30 FI machine. Okay guys. So itong FI machine na to, yung pinapakita ko sa inyo na yan, i-unbox natin yan mamaya. Available na rin ito sa lahat ng ating authorized dealer ng Apitech PH guys. Pag bumili ka nito, free training, may support po yan guys kung paano gamitin, may free na solution yan guys. Okay, so then kung wala ka pang shop, ito na yung time mo na makabili ito guys, kasi ito yung pinakamurang machine ngayon sa market. Okay, kayang kaya bilhin. Okay, so then may free training kung hindi lang paggamit ng FI machine ang tinuturo namin. So ituturo din namin kung paano kayo mag FI cleaning ng mga FI motorcycle. Then siyempre yung mga takot sa FI, tatanggalin natin yung takot nyo sa paggawa ng FI. Okay guys, so the best to guys, itong machine to guys. So watch nyo guys kung paano to gamitin guys. Okay guys, so ito na yung FI machine natin. I-unbox na natin siya. Tingnan natin yung ano ba laman ng FI machine na to guys. Ito guys, bagong dating lang ito sa Pilipinas. Hindi ko pa to nabubuksan. Hindi ko pa alam kung ano yung itsura ng actual nito. Nakikita ko lang to sa picture. Okay? So panoorin nyo to guys. Tingnan nyo. Unbox natin. Ayan. So tingnan natin kung ano ba yung mga kasama niyan sa package sa loob. Yun. Taran! Taran! Ayun. So yun, ito ang mga kasama niya sa package. Meron siyang plug or yung pansaksakan niya. Okay, meron siya. Meron din siyang kasamang mga yun, yung mga bolts, adapter, socket. Okay. So meron din siyang ito guys, yung pinaka gauge. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo kung paano ba magbasa dyan. Ayan ayan yung gauge. Okay, so next natin, meron din siyang manual. Okay, so yung manual niya guys, madali lang din maintindihan. Ayan, yan yung mga manual niyan. Ayan, okay. Yan guys, may mga kasama na siyang manual. So bukod sa manual, ituro ko sa inyo paano yan gamitin. Okay, so bakit may hose? Okay, so mamaya papakita natin din kung para saan ba yung hose na yan. Tingnan natin, kalasin natin yung angat ko lang konti yung camera. Yon. Okay, so angat natin para makita natin yung laman. Ano bang meron dyan sa loob. Ayun, excited na rin ako guys makita tong laman ito. So yun, oh my god, kita yung machine guys. Wow! Halos pwede mo nang ibulsa guys. Portable FI machine, pwede nyong gamitin ito sa pag home service guys. May dalawang yan, may ganyan siya. Mamaya tuturo ko sa inyo bakit meron siyang ganyan. Okay, para saan ba yan? Yan. Tapos ay nakikita natin yung pinaka bowl
Bowl ba tawag yan? Okay, yung lagayan ng ano. Ang laki guys. Ang laki. Ang laki na lagay niya. So, ayan o. So, kasya dyan yung kahit siguro mga dalawang throttle body. Kasya. So, aangatin na natin tong ating FI machine. Okay, aangatin natin yan. Tabi muna natin to. Ayun. Yeah. Bigat. Ayan guys oh. So meron na siyang 4 cylinder, mini 4 cylinder. Then meron siyang ayan oh, may mga function guys oh. Mamaya tuturo ko sa inyo paano ba gamitin yung mga function na yan. Then yung mga wire na yan, sa mga tornilyo na yan, para saan ba yan. Ayan guys. Ayan, may mga button guys oh. Turbo yata to eh. O yan oh. Wala na bang laman? O yun. So wala na siyang ibang kasama sa package kundi yung machine mismo na yan. Okay, so i-position natin ito na maayos para mai-demo din natin na maayos. Okay, a few moments later. Okay, so na-position natin yung ating FI machine. Ngayon papakita ko muna sa inyo paano ba ina-assemble itong FI machine, then yung mga bawat function kung para saan yan. So una, bubuin natin yung lagayan ng dito sa taas para yun sa injector. Okay guys, so ito naman, itong ball na to para to sa paglilinis, pagki-cleaning ng mga throttle body or yung mga alloy, kagaya nito guys oh. Ito, ayan, meron tayong marumi ditong pulley. So mamaya ipapakita natin kung paano yan lilinis dyan, hindi mo na ginagamitan ng steel brush. Ilulubog lang natin yan guys. Okay, so doon muna tayo sa pag-assemble. So una, ito, yun. So kailangan itong fuel pressure. So magpagalitin yan. And ayan, so meron siyang mga thread, ayan o, yung apat na yan, para yun doon nakatutok sa apat din na cylinder. So nakatutok yun dito sa butas. Ngayon sa mga motor, isa lang naman ang injector. Para kasi ito guys sa injector spray test. Okay, so pag isa lang yung gagamitin, babarahan natin yung tatlo. Alin man dyan, so isa lang gagamitin natin dyan. Okay, so dito siya nakalagay. Yan, nakapatong yan dyan. So mayroon pa yung tornilyo dito na dalawa. Okay, so buksan natin itong kasama sa package. Buksan natin yung laman yan. Ano ba mayroon yan sa loob ng package. Okay. So para pagka nagkaroon kayo nito guys, nakabili kayo, alam nyo yung mga kasama sa package. Okay, so may kasama siyang socket para dun sa injector. Then universal socket. Okay. Then may mga adapter para sa pang sasakyan, yung pang kotse. Yan o, pwede siya. Okay. So then meron din siyang para sa motor. Ayan, yan yung para sa motor. Ito naman yung sa mga motor din to pero malalaking injector. Okay. Ito naman yung para sa mga Yamaha motors or Honda motors. Ito yan. And then ito yung pantakip doon sa butas. Halimbawa, ang gagamit nating injector ay isa lang. Okay. So buksan natin yan. Yan. Tapos itong gagamitin natin pinakamahaba pang motor. Yan. So buksan natin yan. Yan. Okay. Tapos itong bolts na dalawa. Ito yung magsisilbing poste dito. Okay, so ilagay na natin yung poste na yan. Ayan. Para yan dyan. Yan. Tapos yun. Okay. Ayan, para yan dyan. Para maya, pag nilagay natin dyan, tingnan siya. Ayan, kita nyo. So nilagayin siya. So halos wala ditong pinagkaiba sa mga iba kong in-upload na FI machine, pero siyempre mas maganda rin para alam nyo rin ito paano pinakabit itong mga to. So may tatlong butas. Dito na talaga sa taas. Ayan, tatlong butas. Ay, ayan. So meron tayong tatlong pangharang. Ito,
pambara. So halimbawa ang gagamitin ko dito ay yung 1, 2, 3, 4, yung pangalawa. So babarahan ko yung pangatlo. Yan. Medyo medyo mahirap doon. Babarahan ko yung pangatlo. Yan. Babarahan ko yung pang-apat. Babarahan ko yung una. Yan. Guys, ganun kami sa Apitech PH. Hindi lang basta bumili ka sa amin ng tools. Ayun na. Dito tuturuan namin kayo paano yan gamitin. Okay, next. Yung ating ating adapter para sa injector. So ilalagay natin yan sa pangalawa kasi yun yung gagamitin natin pang injector mamaya, pang spray pala. Okay. Yan. So kahit kamay lang pwede na yan kasi may rubber naman yan sa likod. Sa likod niyan, may mga rubber yan para hindi basta-basta mag-leak. Pero in case na mag-leak, higpitan nyo na lang ng inyong anong tools meron kayo. So yan, sasalpak natin siya. Ayan. Yan. Okay, so ganyan yung posisyon niya. Then may kasama siyang dalawang lock. Hindi natin to. Para sa batong dalawang lock na to. Ayan. So dito yan nilalagay guys. Dito. Yan. Okay, so dyan muna natin ilalagay yan mamaya para makita natin kung saan ba ginagamit yan, bakit mayroon yan. Ayan. So nakabit na natin yung mga para sa injector test. Okay, so ito namang hose, madali lang to. Bali, ayun gaganon nyo lang siya. Pag ikakabit nyo siya dito, okay? So ganyan. Ayun okay, kita nyo, pipisilin nyo lang yung pinaka valve. Okay, so igaganon lang natin siya para maipasok natin dito. Okay, so ito meron siyang siwang dyan na dyan dadaan yung pressure. Mamaya papunta dito sa hose, papunta dito. Tapos pag nagka-pressure, meron siyang kasamang liquid, pupunta sa dito. Tapos makikita natin dito kung gaano kalakas yung pressure na papasok at kung ano lang ba dapat ng pressure ang para sa motor. Okay, so yon, kabit natin. Ayan. Pag tinusok mo lang kasi ganun, hindi yan papasok. Kailangan iangat mo siya. Ayun tapos yun na, lock na siya. Nakalock na yun. Ay ulit. Okay. Yan, tapos i-diin lang natin. Ayun. I-diin lang natin. Ayun siya. So pag tatanggalin, ayun lang siya guys. Pipindutin lang. Tapos pag kakabit, didiin lang. Tapos habang nakahatak, diin. Yan, diba? Pag tatanggalin, mabilis lang siya. Pipisilin mo lang. Ayun Tapos bunot na. Okay, ulit. Para lang tong sa compressor. Ayun, diin. Tapos bitaw. Parang diin, bitaw. Tapos lock. Ayan, lock na. So, ganun lang siya. Okay. So, next. Para naman sa mga paglalagay ng liquid. So, bago natin i-start yung lagyan ng test yung injector. So, doon naman tayo sa paglalagay ng liquid. A few inches later. Guys, so sa paglalagay ng solution sa liquid, ang solution dito nilalagay. Okay? So, bubuhos mo lang dito. Tapos, meron niyang sa likod na nakalagay dyan ay cleaning liquid discharge valve. So, sure nyo na nakasarado. Pag nakaganito, sarado yan. Pag nakaganito, open yan. So, pag naka-open yan, yung butas na to, diretso hanggang dyan sa butas na yan. So, pag nilagay nyo ng solution dyan, matatapon. Okay? So, dito rin kayo magdi-drain after nyo mag-cleaning. So, lagyan nyo lang to ng hose na mahaba para hindi kumalat kung sa lamesa to nakapatong. So, dito nyo lalagay yung hose. Okay? So, bili na lang kayo ng hose. Mura lang naman yun. Mga 15 pesos siguro isang metro nun. Ganun. Tapos, sarado lang natin kapag maglalagay tayo ng solution. Okay? So, example. Ito. Example lang natin lagyan natin ng solution. Ito guys, meron tayo ditong ultrasonic solution guys. Available sa atin to. Ito yung mga bago nating timpla. Mas mabilis makapaglinis. Okay, ibubuhos natin yan. So, ang level naman yan, una, sa level, halimbawa, sa level naman, gaano ba karami ang ilalagay nating level dyan. Okay? So, dito tayo babase. Ito, nakikita nyo to. Yung may maraming butas. Ilalagay natin dyan sa,
Yan, nakita nyo? Yan yung unang level ng paglalagay ng solution. Dapat pantay lang sa dito o wag siyang lalagpas dito sa mismong level na to. Kasi yung injector na mamaya nagagamitin natin pantis, ito guys na stock na to ng mahigit 1 taon. Ayan o. So tingnan natin yung spray nito before and after. Okay, so dyan yung ilalagay. Papatong yan dyan pagka niyayanig nyo ito mamaya sa ultrasonic. Yayanigin natin yan kapag test natin dyan. Okay. So yan, dyan muna tayo yan muna yung level ng solution natin. Next naman, sa paglalagay natin ng mas mataas na level, ito na yung guide natin. Ayan o, ito na. Lalagay natin dyan. Yan. Okay. So dito naman natin ilalagay yung throttle body, or kung may nililinis tayo na labi lang, dito naman tayo, ito naman yung pinaka level. Ayan. Ayan yung level na yan. So dyan tayo maglalagay ng pinaka level nya, or pwede nyo rin tansyahin, basta maabot nyo lang yung pinakalilinisin nyo, maapawan nya. Pwede na yan. Okay, so tatanggalin ko muna to, ha. So doon tayo sa ito, ultrasonic solution at ultrasonic cleaning. Dito tayo banda. So doon naman tayo sa injector liquid. Paano ba nila paglalagay nun? Okay, so dito siya nilalagay sa, nakalagay sa, may pangalan naman guys, oil input. So tatanggalin lang natin yan. Ayan, tanggalin natin yan. So yun, tanggalan natin. So dyan ilalagay yung liquid. Okay, okay, so dito ilalagay. So gaano ba karaming liquid ang ilalagay natin sa loob nito guys? Ito kasi, itong buong ilalim na to, ito yung pinaka tangke. Okay, so 1 litro lagay natin dyan, pwede. Kasi pagka mababa yung konti lang nilagay natin, hindi aakyat dito yung pinaka pressure or yung mismong liquid na ilalagay natin. So pag hindi umakyat dyan, yung spray ng injector, mahina din, iba yung spray. So dapat medyo damihan natin yung paglalagay ng injector liquid. Okay, so testing nga natin maglagay ng liquid dito guys. Okay, okay, so sa paglalagay ng liquid, gamit tayo ng mga imbudo na ganito lang kaliliit para hindi matapon, kasi medyo yung lagayan, para hindi magtapon. So lagyan natin ng ayan, tapos ilagay natin yung ito, meron ako ditong injector liquid. So sa mga wala pang mabili nito, kung nakaraan hindi pa tayo available, ngayon available na tayo guys para dyan. Okay, so ibubuhos natin dyan. Ayun, ayan, buhos lang natin yan. So sample lang muna yan, titingnan natin kung kakayanin na ng injector yung dami na yan. Pag hindi kinaya, so dagdagan pa natin ng liquid. Then after natin malagyan ng sarado natin. Hindi mo naman kailangan higpitan ng todo to. Konting higpit lang. Okay, so may laman na sa liquid, may laman ng ultrasonic solution. Ngayon, doon naman tayo sa pag-ooperate. Okay? One eternity later. Guys, so may kasama siyang ganitong saksakan. Ayan, mahaba siya. So ang plug niya ay ganitong klase. So mangailangan tayo ng pwedeng putulin to, or kung ayaw nyo putulin ito, gamit kayo ng ganitong adapter. Okay, so isasaksak lang natin dito para pag sinaksak natin sa ating mga saksakan, diba yung mga saksakan natin minsan walang abang sa ganito eh. So sa mga walang abang, bili kayo ng itong adapter sa hardware. Mura lang to guys, mga puro 30 pesos lang ito. Palagay ko yan o, lalagay nyo lang ganyan. Ayan o, masikip yun. So nalagay ko na. So dalawa na lang ang lumabas. Okay, so pag sinaksak natin saksakan, wala nang sagabal dito. And ito ilalagay natin sa bandang likuran. Okay, sa likuran. Ayun o, meron siya dong input sa likod. Nakalagay yan, use only with 250 volts fuse. Okay, sa fuse naman to guys, may sariling fuse to. Para mag-grounded man sa loob, puputok yung fuse. Okay, so ito, sasaksak lang natin dyan. Ito. Ayun. Ayun. Sasaksak lang natin dyan. Ayun. Tapos, basahin natin yung guide sa likod.
So ano bang kailangang voltayang meron dito? 220 ba? 110 ba? So nakalagay sa likod ay voltage ay 110 20 volts. Pwede sa kanya guys. Okay? So 110 to 20 volts kaya. Then ang frequency niya ay 28 kilohertz. So anong frequency yun? Yun yung mamaya maririnig nyo guys, napakalakas niyan. Tapos yung power, yung lakas ng yanig para malinis yung ating lilinisin, 100 watts. Then ang name ng tools na to ay MST30 yung unit ito guys. Okay, so isasaksak natin to sa ating saksakan to 20. Ayun, so naisaksak ko na siya. Yan, tingnan natin ngayon. Okay, so switch, hanapin natin yung pinaka power switch. So ito yung power switch. Pag on mo nito, yon, kita nyo guys, nag power. Ulit, off. Yon, so pag on mo, iilaw na yung LED. Makikita mo kahit gabi guys, nakikita mo yung ayan, yung spray dyan. Mamaya makikita din natin. Ay, may LED yan sa loob. Yun o. Ayan yung LED. Okay. Then ito yung monitor. So sa monitor, dito nyo a-adjustin yung pulse or yung beat ng spray ng injector. Okay, may pulse kasi yon. Dito nyo ano yung bilis. Okay, so dito naman yung time. Halimbawa, maglilinis tayo ng 10 minutes, maglilinis tayo ng 3 minutes, maglilinis tayo ng 1 minute. O, dito natin isi-select. Ayan o, kita nyo guys. Ayan, ito naman yung pulse. Okay, so ito naman yung play, ito yung pause, ito yung stop. So yung play, depende kung alin yung mapipili nyo dyan. Okay, so ang number 1 dyan ay ultrasonic cleaning. Okay, so number 2, sa 1 muna tayo. Yung ultrasonic cleaning, ito yon. Okay, so pag nakaselect ka sa 1, okay, pag nakaselect ka sa 1, ayan, 1. So ito guys, hindi lang sa pulse function, ayan, sa function din siya. So yung function, ito yon. So pag number 2, pag number 2, ito yon, idling test, para yun sa injector. So yung number 3, yun yung mas mabilis na spray. 4, high speed, accelerating, shifting. Okay, di ba? Para ka rin nagkakambyo. Makikita mo dito kung paano nagmubuga yung spray sa tuwing tinotrottle mo siya. Okay, so dito rin makikita kung may leak yung injector. Yan. Idle speed automation. Automation. Yan, di makikita rin dyan. Reverse flashing, makikita mo yan. Okay, so ayan yung mga function. So dito ka lang magsiselect. Okay, so yung pulse naman yan, pag nag-play na to, itong sa injector, tsaka pwede ka mag-select, magbago ka ng pulse nya sa adjustment. Okay, so ang sabi sa manual nito, pwede ka maglinis ng ultrasonic sabay sa pag test ng injector. Ito guys, kakaiba sa lahat ng machine, FI machine. Ang karamihan ng FI machine, pag nag-play ang ultrasonic, hindi ka pwede mag-spray dito. Okay, so testing yan natin guys. Yun ang sinasabi ng factory. Okay, next, halimbawa na-select natin sa ultrasonic, number 1. Ayan o. Ayan, number 1. So pag na-select mo sa number 1, select natin yung time kung ilang minuto natin lilinisan. Halimbawa, set natin ay 3 minutes. Ayan. So pag play mo ng 3 minutes guys, pag play ko nito, marinig nyo guys, maingay yan. Maingay. Okay, so play natin. Okay guys, so mayroon tayong konting siyempre bago lang tong FI machine. So ito pala guys. Okay, so ito yung additional ko guys inyo. Halimbawa na-select nyo sa 1. Okay, so sa ultrasonic
cleaning. Yan, dito sa 1. Okay, so dito naman isi-select natin yung time kung kailan natin hanggang kailan yung paglilinis doon sa dito sa bowl na yan. So may switch pa dito guys sa gilid ay nakalagay. So meron siyang 3-way switch. Ang gitna, yan yung off. Pag tinaas mo to, ito yung heating. Okay. So pinapainit niya yung tubig. Okay. May mga dumi ng total bath na sobrang dumi. Kailangan nating initin muna na maligamgam ito. Yan. Hawakan nyo lang siya. Pag medyo maligamgam na siya, so off nyo na yung heating. Okay. Then, kapag maglilinis na kayo ng ultrasonic, magpe-play na dyan. So, i-click nyo lang dito guys, sa baba. Ayan, nakalagay dito ay cleaning switch. Okay, so click lang natin yan. Try nyo guys, medyo maingay yun ulit pe-play ko. Nakita nyo guys, yung tubig. Kala mo parang ano yan guys, parang may grinder dyan. Yan, parang may grinder dyan. So walang ground dyan, mamaya papakita ko sa inyo, walang ground dyan. Okay, so then may mga button. Para saan ba yung mga button na yan? Okay, so itong button na to, para ito sa 1, 2, 3, 4. Okay, mamimili lang tayo mamaya dyan. Papakita natin mamaya dyan. Para saan yan. So ngayon, naka 1, then naka 3 minutes. So pag nag-play ka dito, halimbawa, nag-ultrasonic ka dito, nag-play ka. So halimbawa guys, nag-play. Pipindutin mo tong timer. Ayan, kita nyo? So yun yung timer. Okay. So stop lang natin kapag babalik na tayo sa okay, kapag pause dito. Then kung gusto niyo isabay yung idling or yung injector test habang nagki-cleaning, na pinindot mo yung switch. So select natin sa number 2. Doon tayo sa idling test. Ayan. So ngayon, para makita natin yan kung gagana ba yung idling test na yan dito sa injector, ikabit na natin yung ating injector. Okay. So, kalasin natin ito ulit. Ilalagay ko ngayon yung ating injector. Okay. Yan. Yun. So, tatanggalin natin tong adapter ng injector. Tapos ito yung injector natin na matagal na na-stock. So tingnan natin yung spray kung ano ba ang kakalabasan ng spray nito. Okay, so tanggalin mo natin yung pinaka yan, ito sa gilid natin. Tapos tanggalin. Okay. So dito kapag pinasok mo ito dito, medyo masikip. Ayan so, medyo masikip. Kailangan natin siyang medyo padulasin muna. Okay? So, lagyan natin ito ng pampadulas. Okay, so binasa ko siya ng pampadulas natin ng kumuha ko sa solution kasi madulas din naman yun Pwede rin oil. Yan. So, ingatan nyo lang yung o-ring na mapunit. Pero the best yan guys, yung gagamitin yung o-ring yan. Huwag yung original na kasama sa injector. Dapat meron kayong o-ring na para talaga dyan sa pag-cleaning lang na yan. Okay yan guys, pumasok na. Okay, so ilalagay natin sa banda sa harapan. Ayun. Okay. Then, ibabalik natin doon sa lagayan. Ayun. So, nakita nyo, dapat nakapatong sa doon. Yan, di ba? Tapos magalaw. Okay, so ito na ngayon ang purpose nitong dalawang heat thread na to. So, lalagay natin to dito. Pantayin lang natin yung level. Ayun. Tapos tamang higpit lang. Huwag yung higpit ng gusto. Sa kabila din. Ganun din. Tamang higpit lang din para lumapat ito. So may pressure kasi ito sa loob. So once na hindi mo to nilak yung dalawa,
aangat, puputok yung pressure. Okay, kung may chemical yun, di siyempre matatalsikan ka. So yan, kakabit natin to. Yan, tapos din ayun, okay. Then testing natin yung function para dito sa injector. So ito pala muna yung wire. Okay, meron siyang 4 na wire. So pwede ka mag-test ng injector ng 4 na sabay-sabay basta marami kang kasamang lamang liquid. Okay, so ngayon isa lang yung injector natin, isa lang din yung gagamitin natin. So may kasama siyang socket, ito. Ayan. Tignan natin kung kasya yung kasama niyang socket. Kasi guys, kapag hindi to kasya yung socket na to nakasama, nakikita niyo yung wire na yan, na sobra. Ayan, so balatan niyo yan or dikit nyo lang doon. Pwede nyo balatan to. Ayan, universal siya. Tutusok nyo lang doon sa pinaka pin. Ayan guys, may tsura na injector, ang dumi. Or pwede rin kayong putulin nyo to, maghanap kayo ng socket na kasya sa mga injector para pag nagkakabit kayo, salpak-salpak lang, hindi na yung, di ba, tinutusok-tusok para maingatan din yung mga pin. So ito, testingin natin kung uubra ba ito. Parang iba. Or kasya. Tingnan natin, ayun guys, pasya. Masok, di ba? Masok, ayos. So pang Yamaha yun, kumasya. So, sa mga Honda siguro, hindi ko lang sure kung kasya. Okay, so yan. Then itong dalawang pin, baliktaran naman yan, saksak natin dun sa 4 na to or sa isa, kahit saan dyan. Okay, saksak natin yan. Yun guys, saksak na. So may papasok na linya dyan, papasok doon sa injector. Yun na yung konektado yung pulse nya. Okay, so naka number 2 muna tayo sa idling test. So play natin yung ating idling test. Okay, so makikita nyo dito umaangat. Yan guys, dapat ang pressure nyan ay 40 psi pababa. Okay, so itong pihitan na to, dito mo ma-adjust yung pressure. Tingnan nyo guys, pipiting ko pataas. Kita nyo. So sa mga motor, ang kailangan lang natin PSI ay 3.5 dito sa pagitan ng dalawang 4 pababa. Doon lang tayo. Ito kasi pang mga sasakyan na ito So dito lang tayo sa pagitan ng 4 tsaka 3. Yan. Tapos hintayin natin yung spray kung lalabas. Kapag hindi lumalabas ang spray, ibig sabihin kulang yung ating pump, or ito gagamitin natin to guys. So 1, 2, 3, 4. Okay, so yun guys, walang lumalabas na sirit. Okay, so check natin yung injector natin, baka naman sira na. Gamit tayo ng ibang injector. Ang taas na ng pressure pero walang lumalabas. Okay, so testing tayo ng ibang injector. Tapos mamaya testing natin after ma-cleaning ko ano yung kalalabasan niyan. Okay, so next tayo. Okay guys, so pansinin nyo, basa yung paligid, basa din yung mga ito. So nung tinanggal ko yung injector, siyempre kayo diba nakita nyo may PSI. So pag angat ko, sumirit. So ibig sabihin, may pumapasok na pressure mula doon sa pump papunta dito. Ang problema, yung injector hindi nagpo-pulse. Possible siguro sira na yung injector na ito kasi sa tagal na nang naka-stock. Okay, so meron ako ditong isang injector, magte-test tayo. Okay, so tingnan natin yung mangyayari or yung spray nya pag ito yung ginamit ating isa. May liquid na lumalabas. Ayan so yan, handa nyo lang lagi yung basahan dyan. Okay, yan. So palitan natin to ng huwag mo natin kakalasin to kasi mayroon yung lamang sa loob, may laman. Okay, so sadlo natin ng basahan. Yan. So ito yung injector na may problema. Ito. So mamaya lalagay natin sa ultrasonic kung mabubuhay pa tong injector na to. So tatry muna tayo ng injector na bago or para makita natin yung spray. Guys, so ito na yung isang isang injector. Guys, ito bagong-bago to. Apetec injector. So testerin natin to guys. Okay, kahit bago pa ito para makita niyo lang kung paano ba nag-spray yan. Okay, so ilalagay ko ulit ito sa ating dito.
Okay. Okay, so yun, nailagay ko na yung ating Apitec injector. Tapos salpak natin doon. Ayan. Okay, so yun. Then ilock natin yan. Ilock ulit natin. Ayun, so na-ilock na natin. So testingin natin tong injector na to. Ayan, dapat guys nagagalaw siya. So pag hindi nyo nagagalaw, ibig sabihin sobrang kayo nahigpit. Ayan, luluwag natin konti. Dapat nagagalaw nyo to. Ayan, may o-ring naman sa loob yan, kaya hindi naman mag-spray yan dyan. Then kabit natin tong ating socket. Ayan. Okay, so second test tayo guys. Kaya na may problema ang ating injector. So yon. Try ulit nating ilagay sa number 2. Idling lang tayo. Diyan tayo lagi mag-umpisa para mahina lang gano yung pressure niya. Tapos 3 minutes, then play. Ayan guys. Nakita nyo guys. Ang pressure ay dapat dyan lang. So guys, nakita nyo yung spray. Ayan. Okay, so yan ay idle. Nasa idling tayo. Lilipat natin sa medium. Okay, so pause. Ito guys, pag naka-pause, yung pulse, ayan o, yung bilis, yung beat ngayon, babagawin natin. Gawin natin siyang 5. So play. Ayan o, nakita nyo yung bigay, yung pulse nya. So yun, pause lang para mabago yung pulse. Okay. So lipat tayo ng medium. Stop lang natin. Stop. Lipat tayo ng medium. Ano ba yung spray sa medium? Number 3. Yan. Then may nakaset na siya na time. Okay, then play. Yan, kita nyo? So yun yung medium. Okay. So stop. Testingin naman natin yung high. 4. Tapos play. Mas mabilis oh. Ayan. Mas mabilis. So pause. Lipat ng pulse kung gusto nyo baguhin yung pulse. Ayan. Bawa, babaguhin nyo, gawin yung 2.00. Play. Ayan. Okay. So stop. Testing tayo sa accelerating test. Number 5. Then play. Ayan o. Pabilis na pabilis yan. Ayan o. Okay, stop tayo. Testing naman natin yung shifting speed. Number 6. Ano ba meron doon? Okay guys, halimbawa, konti lang nilagay natin na liquid sa loob, no? Punasan natin to, medyo basa, oh. Punasan natin. Nakikita yung basa sa So, gawa ito kaya ng pag-angat ko, tumulo yung mga liquid. Gawa ng may problema yung injector. Hindi siya gumagana yung pulse, walang pulse siya. Okay, so doon tayo sa number 6. Okay, so play. So dito lang tayo guys mag-adjust ang pressure Ayan, pagbabagal ng pressure. Okay, stop natin. Ito guys, halimbawa napuno na siya. So paano yan? Nagtetest pa ako, napuno na. Okay, pwede ba ako lumipat sa kabila? Doon naman ako mag-test. Hindi na kailangan. May button yan sa gilid. So hanapin mo dito kung saan yung button na bababa yung liquid na yan. Okay, so pindutin natin yan. Pangalawa. Guys, tingnan nyo. Taran! Di ba?
Okay? So, ganun lang mag-drain. Ayan. Pisil. Balik sa kabila. So, yun. Na-drain na yung laman. So, doon naman tayo sa leak. Okay. So, test tayo ng leak. Ang number 7. Ay. 7. Ayan. Kasama na natin. Then, play. May pressure. Pero, may nakikita ba kayong leak? May leak? Wala. Okay, so pag wala kayo nakitang leak, stop nyo na. Wala naman leak eh. So, lahat na yan guys, nakikita nyo yan. Pwede nyong testingin. Okay? Okay, gets nyo na? So, ganun ang pagtitest ng injector. Okay, so pag maganda yung spray, nakita nyo yung spray, halimbawa, nagtesting tayo sa high, sa number 10. Yan. Testingin natin yung high speed automation test. Okay, so play natin. Tingnan natin yung spray kung good ba. O, yun o. Yan, naka high speed niya no. Parang nakabirit ka na yan guys. Birit na birit ka na yan. So yun yung spray. Diba? Kita nyo? So makita mo yung birit niya, gaano kalakas. Ay, yung spray. Nakabirit ka na nun guys. Naka 40 PSI. Yan o, PSI yan. 40 PSI. Okay. So, okay na tayo dun sa pagtetest ng injector. Pupunta tayo ngayon sa ultrasonic. Ititest ngayon natin to kung kaya ba niyang linisin to. Kung marirepair pa ba to ng ultrasonic. Okay, then papakita ko sa inyo yung paglilinis ng ng marumi doon. Okay, so drain lang natin yan. Sa pangalawa, pindot mo lang. Ayan, pag pindot mo, bababa naman na yan. Ayan. So, bumukas yung valve. Pag nag-play ka naman dito, automatic magsasara naman yon. Okay? So, doon tayo sa next step. Okay guys, so pasensya na kayo, medyo dumilim ha, kasi medyo palubat na yung phone ko. So, ito yung injector na sira kanina. Wala talaga siyang pulse guys. Pag tinesting nyo to ng positive negative, nag-i-spark lang pero wala kayong marinig na tumutunog sa loob. Okay, so try natin siyang linisin dun sa ating ultrasonic. So, ilalagay natin yung ating ito, yung lagay ng injector. Ganyan. Then, pag naglilinis ng injector, guys, ito pang test lang ng injector, hindi to pang cleaning. Ito ang panglinis ng injector. Ayun o, nakita nyo guys. Pinatong ko lang doon. Yung tubig naka-level lang sa apakan yan. Okay? So then, play natin yung ating ultrasonic. Guys, medyo maingay ito ha. Okay. Tingnan nyo. Habang naglilinis kayo niyan, pwede kayo maglagay ng timer para tatansyan nyo kung ilang minuto nyo na nililinis. Pwede kayo maglagay ng timer dito. Okay?
So tininag lang natin ng konti. Tingnan natin kung may response na ba yung ating nilinis na injector. Ito siguro sira na talaga to kung hindi talaga gumana na. So next natin papakita sa inyo yung paglilinis ng marumi. Paano lumilinis yan sa pamamagitan ng ultrasonic solution na yan. Okay. Okay guys, so ito after natin maisalang doon, hindi gumagana yung pulse nito. Ngayon ikakabit ulit natin to dito. Okay guys, hindi to yung kanina. Dito yung tinesting natin. Ito yung una natin tinesting na sira. Okay. So testingin natin dito. Tuloy natin siya. Ayun, so kinabit na natin yung sira kaya na injector. Tapos kabit natin to ulit sa taas. Guys, tips ko pala. Kapag after nyo mag-test, bago nyo tanggalin to, maglagay kayo ng basahan dito guys. Kasi may pressure. Malakas yung ano dito, yung spray. Kapag tinanggal nyo to, bubuga siya. So tingnan yung kamay ko nabasa rin dito. So okay lang naman kahit babasa mo itong outer na to Hindi na, wala namang mababasa yan dyan, mga outer lang yan. Okay, so hanginan nyo lang ng compressor after nyo pag maglilinis na kayo ng machine. Okay, so yun. So ito, ilalagay na natin tong ano natin. Ito. Yan. So testingin natin siya ngayon after natin na malinis dun sa ultrasonic. Kung ano ba naging epekto nun. Okay, so set tayo sa idling muna para mahina yung ano. Okay yun. So medyo malabo yung camera ko na, marumi pala yung lens. So yan. Tapos play natin. Okay, so may check natin na mahigpit mahigpit to. Tapos tamahigpit lang din, tapos nakagalaw natin to. Then play natin. Yan guys, oh. Nakita nyo. Ay, parang tulo lang. Okay, so lagyan natin ng pressure konti. Wala, ayaw mangat ng pressure. Yan na siya, oh. Ganun lang siya. Pero narinig nyo guys, gumana yung pulse. So naka-effect yung ating paglilinis doon, ultrasonic. So kaso lang tulo na lang talaga siya. Okay. Okay guys, so nakaset kanina sa 1. Ngayon, isiset natin sa 1 kasi ay ultrasonic, di ba, cleaning. So isiset natin sa number 2 para matest natin yung idling test. Okay, so ngayon after na matinag natin do sa ultrasonic kanina do sa bowl, tingnan natin yung effect ng ng ultrasonic kung gumana na ba siya. Kasi kanina ayaw gumana ng pulse, siguro stack up na yung mga solenoid sa loob ng injector. Okay, so select natin sa 2, select na sa 3 minutes, then play. Okay yun guys, oh, gumana, oh. Tapos pressure nya yan, oh. Ito yung pressure, gumana. Ayan, oh, yan, okay na ulit. So yan, nakita nyo, taas yung pressure. Tapos yan, tapos stop natin, pili tayo ng mas mataas, high, number 4. Okay, play. Ayun, oh. So nakita nyo yung spray, good na, gumana na siya. Okay. So nakita nyo guys yung epekto ng epekto ng ultrasonic, ganun siya kalakas. Kaya niyang tinagin yung stack up na injector, diba? So ano pang hinihintay nyo guys, bili na rin kayo ng ganitong machine. Kaganda nito, mini siya. Pinakamalit na machine pero pagkalakas-lakas. Okay, so ayan, oh, yung spray nya, nakita nyo yung spray, oh, tuwid na tuwid, oh. Yan. Stop nyo lang. Yan. Tapos pag magde-drain, so pangalawa, push button nyo lang to. Diin nyo lang. Ayan, o. Kita nyo? Hindi na pantay. Na push button. So bababa na yung drain. Magde-drain na siya. Okay. So yun lang guys. So sa pag-iingat ng machine na to, lagi nyo lang punasan, lagi nyo lang linisan. Yun lang naman to. Tapos coveran nyo after nyo magamit para hindi naman masalbahin ng iba. Okay, so doon tayo sa paglilinis ng marumi. 1 eternity later. Okay guys,
So ito yung ating maruming pulley. Susubukan natin to kung malilinis niya to. Pero yung guhit na yan guys, hindi niya kaya linis niya kasi bakat ng fan belt yan. Yung ano yun guhit ng ano yan, ng goma. Okay? So namatay na ulit yung phone ko, nalobat na. So ilalagay natin sa dyan. Ayan ha. Tingnan guys. Oh, sakto, lumubog. Okay, so hindi natin dadagdagan yan. So kailangan ganyan lang lagi ang level ng ating ano, yung tubig solution. So pagka throttle body, dagdagan natin ng solution hanggang sa maapawan yung throttle body. Ganyan lang oh. Then i-play natin. Guys, maingay ulit ito ha. I-play natin. So kung gusto niyo mag-heating, painitin niyo muna sa taas, pindutin niyo sa taas, initin niyo muna yung tubig. Walang ground yan guys ha. Walang ground yan. So painitin niyo din, play niyo lang dito sa baba. After ng minute. Okay guys, so ito na. Nakita niyo yung dumi ng natin, ng solution, no? Nawala na sa dati niyang kulay. So ito na siya. Ayan. Okay, so ito guys, pulley na matagal na stock to. Ayan, may mga bakat pa to ng mga natunaw na plastiko, yung bola. Pero yan yung effect niya guys. Lalo pa siguro pag throttle body natin, no? Babalik sa dating kulay guys. Wala kasi kung flash malobat na yung cellphone ko. Ayan. So ito lang hindi niya kaya linisin kasi ito rubber to. So dito liha na kailangan ito rubber na yun, no? So sample lang ito guys yung pulley na to. Okay? So ito itong kagandahan nito. So sabi ng factory nito, pwede ka maglinis ng ultrasonic habang nag-i-spray ang injector. So try nga natin yung kaya nang gawin. Okay guys, so play natin. Okay. Guys, kita nyo, pwede ka maglinis ng ultrasonic habang nagtetest ka ng injector. So ito yung kakaiba sa machine na to guys, wala to sa ibang machine. Okay, so depende na lang kung maglalabas sila ng kagaya nito. So yun. Okay guys, sana may nakuha kayong idea kung paano gamitin itong FI machine. Okay guys, so message lang kayo sa Apitech PH or sa akin or sa mga dealer. Okay, so free ito ng solution ultrasonic pag bumili kayo. Okay, so yan, stop na natin. Okay, so bye bye na guys.
Okay guys, pahabol. Sorry. So, 'di ba ito after natin na mag-test, may pressure sa loob, no? Kapag inangat natin 'to, puputok 'yan, lalabas yung mga liquid diyan. Okay? So, ito ay isang paraan. Angatin mo lang ito para hindi kayo mabigyan ng pressure doon. Angatin nyo lang 'yan. Yan. Tapos pagkaangat mo niyan, tanggalin natin yung pressure doon sa loob. Okay, so paano tanggalin pressure sa loob? Di i-play natin to. Pwede mo i-select sa 2. Ayan, para yan. I-play mo lang. Ayan guys, oh. Kita nyo? Oh. Okay. So tanggalin lang natin yung pressure. Para pag tinanggal natin to, hindi nasasabog, di ba? So yun, sana masundan nyo guys. So hindi na lalabas ang pressure dito kasi nakalock naman yan. O open lang yan kapag diniin mo doon. Okay, so yun. Yan yung pagde-drain pala guys. Paano mag-drain ng laman ito? Okay. So pag magde-drain yan, magde-drain dito, para dito, di-drain mo to. Yung magde-drain naman ng liquid, dito naman, ibababa mo lang itong hose. Itong hose na to. Yan, sahod na natin tong ating bote. Tanggalin nyo lang dyan sa likod. Ayun. Tapos ilagay natin sa dulo ng bote. Or kung ano yung ano nyo dyan, pang sahod nyo. Ayun guys, so nakikita nyo yung yun, liquid nandyan na. So sa sahod na natin, bababa lang natin yan. Ayun. Ayun. So yun na yung ating liquid. Mababa na. Okay. So yun na siya. Tapos tatagilid mo lang konti yung machine para maabot niya yung ano, yung mismong yan. Pinatitagilid yan yung machine. Okay, so ganun lang pagde-drain. Dito naman sa pagde-drain dito, madali lang siya drain. Ano? Ito lang din. Bubuksan nyo lang din yung gilid na yan. Ano? Sahudan na natin ng ano, yung mismong yung sahod natin. Pero mas maganda yan, may hose guys. May jacket ng hose. Sa akin wala kasi akong hose. Okay. Yun. Yun lang. Ang dumi, oh. Grabing dumi. Ano siya? Ayun. Yan ang dumi. So yung ginamit nyo na ultrasonic solution dyan, pwede nyo pang gamitin ulit. Paano? So tiinin nyo to, pababain nyo yung dumi, tapos salain nyo, gamitin nyo ulit. Effective yan hanggat kailan nyo gusto, kahit ilang beses yung ulitin pwede. Okay, so tapos yung madrain, sarado lang. Okay, so mga pinaggamitan ko, nakagamit ko pa sa paglilinis ng mga panlabas. Ayan, ito na yung puli natin kanina, itsurang ayan, so yun na yung ating ano, hindi pa natin, madumi, daming dumi na nakalas. Okay, so yun guys, thank you sa panonood guys, like and share na lang, subscribe.